Ang Business Conversion and Development Authority, BCDA, noong nakaraang Huwebes ay lumagda sa isang partnership deal sa Australian firm na AMSL Aero para tuklasin ang deployment ng hydrogen-powered vertical takeoff and landing, VTOL, aircraft, o flying cars, sa bansa. At bago natin ituloy, kung ikaw ay bago pa lang sa aking YouTube channel ay huwag kalimutan mag-subscribe at i-click na rin ang bell icon para lagi kang updated sa mga bago kong upload video. Ang AMSL Aero ay isang sustainable development aerospace technology firm na gumagawa ng world-leading long-range hydrogen electric VTOL aircraft, ang Vertia. Nilalayo ng partnership ng BCDA at AMSL Aero na magsimula ng feasibility study sa paggamit ng mga lumilipad na sasakyan sa loob ng Formers Properties. Maaaring gamitin ang sasakyang panghimpapawid ng VTOL sa pag-uugnay sa kapuluan, isang katangian ng Pilipinas na ginagawang mas mahirap ang paggalaw ng mga tao at kalakal, through passenger and freight carriage air bridges. Dahil ang Vertia ay pinapagana ng hydrogen, na hindi naglalabas ng carbon dioxide, target din ng partnership na madiskarteng maglagay ng mga planta ng produksyon ng hydrogen. Sinusuportahan din ng kasunduang ito ang aming pananaw na gawing matalino at napapanatiling lungsod ang New Clark City, na kinabibilangan ng modernong enerhiya at infrastruktura ng transportasyon, sabi ni BCDA President at Chief Executive Officer Joshua Bingkang. Sabi pa ni Bingkang, inaasahan namin ang pagsulong ng partnership na ito upang makamit ang positibong resulta ng teknolohiya, ekonomiya at panlipunan para sa Pilipinas. Sinabi ng BCDA na ang AMSL Aero ay naglalayon din na galugarin ang pagtatatag ng mga pamumuhunan sa Pilipinas sa aerospace manufacturing at maintenance, aviation operations, aerospace parts manufacturing, air logistics, air passenger carriage, emergency medical services, hazard assistance at disaster relief, at defense. Ang kasunduan sa pakikipagsosyo sa BCDA, at gayon din ang kamakailang nilagdaang partnership sa LifeFlight New Zealand, ay malinaw na nagpapakita ng pandaigdigang pangangailangan at pagkakataon para sa teknolohiyang VTOL na pinapagana ng hydrogen. Ang mga kasunduang ito ay magbibigay daan sa AMSL Aero na higit pang bumuo ng aming makabagong teknolohiya ng Vertia upang suportahan ang mga multinational na kinakailangan para sa mga pasahero, kargamento, air rescue, aeromedical at military air operations, sabi ng AMSL Aero CEO Max York. Samantala, inaasahan ni Department of Trade and Industry, DTI, Undersecretary Seferino Rodolfo na ang partnership ng Maynila at Seoul sa critical raw materials ay magpapalakas sa industriya ng lokal na electric vehicle, EV. Sa sideline ng Philippines-Korea Business Forum dito Lunes, sinabi ni Rodolfo na ang bagong nilagdaang Memorandum of Understanding, MOU, ay bubuo ng isang matatag at nababanat na supply chain para sa mga critical raw material sa bansa mula sa pagmimina hanggang sa pag-recycle. Ang MOU ay isa sa mga government-to-government deal na nilagdaan sa pagitan ng Manila at Seoul sa pagbisita ni South Korean President Yoon Suk Yeol dito. Sa unang pagkakataon, nilagdaan ng DTI at DENR ang isang kasunduan na sumasaklaw sa lahat mula sa pagmimina hanggang sa pagproseso ng mineral hanggang sa pag-recycle. Ito ay tunay na isang tuloy-tuloy na diskarte sa pag-unlad ng mineral. Ayon sa Ministry ng Kalakalan, Industriya, at Energy ng Seoul, kasama sa kooperasyon ang pagpapaunlad ng supply chain, pangangasiwa sa kalakalan, at pananaliksik at pagpapaunlad, R&D. Samantala,
Pinili ng Cyclean Holdings Proprietary Limited ang Pilipinas na maging unang lokasyon sa mundo para sa komersyal na operasyon ng waste-to-fuel project nito. Sa concept paper nito para sa proyekto nito sa Pilipinas, sinabi ng Cyclean na nais nitong iproseso ang 900 tonelada bawat araw, TPD, ng Municipal Solid Waste, MSW, upang makagawa ng 52 milyong litro kada taon ng diesel at iba pang gasolina. Cyclean ay lumagda sa isang Memorandum of Understanding, MOU, kasama ang National Development Company, NDC, sa Adelaide, sa pagbisita ni Trade Secretary at NDC Chairperson Alfredo Pascual para sa 6th Philippine-Australia Ministerial Meeting. Sinabi ng NDC na ang kasosyo nito ay unang nagtataas ng $5 milyon para tustusan ang pagtatayo ng pilot plant sa huling quarter ngayong taon, na magkakaroon ng kapasidad na magproseso ng 50 TPD ng solid waste. Sinabi ni NDC General Manager Anton Mauricio sa isang panayam sa telepono na ang NDC ay tumitingin ng $2.5 milyong pamumuhunan para sa pilot plant. Sinabi rin ni Mauricio na scalable ang proyekto. Nabanggit ng project briefer na ang isang 500 TPD na proyekto na gumagawa ng 35 milyong litro ng diesel taon-taon ay nagkakahalaga ng $65 milyon. Binanggit nito na ang Quezon City, Manila at Caloocan ang hotspots para sa proyekto, batay sa mga basurang nagagawa ng mga lungsod na ito sa isang araw. Ayon sa National Solid Waste Management Commission, noong 2023, ang Quezon City ay inasahang maglabas ng mahigit 2.76 milyong tonelada ng solidong basura, kasunod ang Caloocan sa 1.23 milyong tonelada at Maynila sa 1.15 milyong tonelada. Sinabi ni Mauricio na ang pasilidad ay matatagpuan sa Metro Manila upang mabawasan ang gastos sa transportasyon. Dagdag pa niya, hindi gagamit ang waste-to-fuel plant ng burning method para ma-convert ang mga basura sa diesel na maaring ibenta sa mga industriya.